Sa video nga na ito mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo ang 10 mga halaman ng variety ng fern plant na magaganda at swerte ngayong upcoming 2025. Kung gusto niyong malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel and my Facebook page. So kakabalik ko lang mga ka-jungle kasi nagkasakit si Mark of the Jungle. But anyways, I am okay now. So patuloy pa din ang pangarap. So, for today's video ay isi-share ko sa inyo ang 10 halaman, variety ng mga fern plant, which is maganda at swerte. So, actually mga ka-jungle, according to my research, meron tayong 15,000 variety o species ng mga fern plant. Akalain nyo ang dami, di ba? So, ang una mga ka-jungle, ang tinatawag na button fern. So, ang button fern ay napakaganda. Tingnan nyo naman. Ito ay galing sa New Zealand or native sa bansang New Zealand. It has a small green, tapos compact fern po siya mga ka-jungle. Tapos according to my research, it is an amulet for a good luck and for good fortune. So ang pangalawa naman ay ang tinatawag na Boston fern. So familiar ka dito kasi meron din akong Boston fern nasa likod. So hindi ko siya madadala. Pero this is the picture of Boston fern. This is a very common plant. Evergreen plant po siya sa lahat ng mga fern plant natin. At kahit saan, tumutubo po ito sa mabatong lugar at sa mga puno o sa mga gilid ng mga puno. At saka, gustong-gusto niya ang frost condition, which is malamig na lugar. Kapag ilalagay sa mainit, namamatay ang ganitong halaman. And then, ang mga Boston fern, napakaganda po ito ilagay sa ating mga hanging basket dahil nga yung kanyang pagtubo ay para po siyang nahuhulog na parang fountain, parang ganon. This is a very common plant, mga ka-jungle. Marami po ang nagko-collect nito, lalo na dito sa Pilipinas. At tapos native po ito dito mga ka-jungle. And then it is an amulet for good fortune and good luck for upcoming 2025. Ang sunod naman mga ka-jungle ay tinatawag na Cretan brake fern. So gusto nito, yung ating mga fern na ganito ay yung moist, loose, richly organic soil, yung base ng soil niya para mas mapaganda kapag meron kayong ganitong halaman. Tapos, yung kanyang kulay, meron po siyang silver and green variegation. Napakaganda po ang halaman na ito. Manipis ang dahon ng mga fern. Tapos, maganda po siya tignan. Pero ang ganitong fern, mga ka-jungle, ay sensitive po siya. Dahil nga manipis yung mga dahon, mabilis lang matanggal. So, ang mga fern, mga ka-jungle, kagaya ng mga Cretan brake fern, ay amulet din po for good luck and good fortune for upcoming 2025. Ang sunod naman na variety ng fern na napakaganda at swerte ngayong upcoming 2024 ay ang ating tinatawag na maidenhair fern. So bakit po siya tinawag na maidenhair fern? Dahil nga yung kanyang dahon napaka-shiny, dark, and leaf stalks po siya. Tapos resembling po siya ng human hair. Para po siyang buhok ng babae, which is napakaganda, smooth po yung ganitong halaman. Kaya naman tinawag siya na maidenhair fern. Tapos manipis po ang kanyang mga dahon at mga tangkay, kaya naman mabilis lang po siya mabalik. Kapag malakas po ang hangin, mabilis po talaga siya mabalik. It is also an amulet for a good fortune and a good luck sa upcoming 2025. Ang sunod naman na halaman na variety ng fern ay yung tinatawag na blue star fern. O it is shaped like a finger, mga ka-jungle. Indoor, di din po siyang ilagay sa indoor and outdoor garden. Tapos it's covered the golden brown scales. Medyo makapal po ang kanyang dahon, bushy po kapag lumalaki. Tapos, gusto niyo po yung soil na mababato, merong mga stones, something ganon, kasi mas tumutubo sila doon. It is amulet for good fortune and good luck din ng ating mga fern. Ang pang-anim naman mga ka-jungle, ang ostrich fern, mga ka-jungle. So, tinawag po siya na ostrich fern kasi nga yung kanyang mga tangkay, mahaba po. Long branches resemble the ostrich feathers. Kasi maganda po yung kanyang mga dahon para pong feathers ng mga ostrich. And then according to my research, napakaswerte din po itong halaman na ito kapag nasa ating indoor. Pero rare po ang ganitong fern, medyo expensive po siya. Tas
It is amulet for good fortune and good luck sa upcoming 2025. Ang sunod naman, mga ka-jungle, ang cinnamon fern. O, di ba? Merong cinnamon fern pala. Very lucky sa lahat ng mga fern na meron tayo. Very lucky na aspect ng fern. Dahil nga, yung spores niya, yung fern kasi wala po siyang mga seeds. Nagproproduce lamang po sila ng mga pores, which is yan po yung parang seeds nila, tapos tumutubo sila. Pero yung spores ng cinnamon, malaki po. Kaya naman, tinatawag siya na cinnamon. Look like a cinnamon na shape. Tapos, it is a big four when it comes to the meaning. It is a good luck, good in business, good opportunities, and good in health, according to my research. Ang ating mga cinnamon fern. Sinasabi ko na cinnamon powder. Move on to another. This is a Japanese painted fern. So this is a unmatched elegance that stand out from the rest of the variety of the fern. So lahat ng mga fern, talo sila sa ganitong aura ng Japanese painted fern. Napakaganda nito, mga ka-jungle. At yung kanyang kulay, silver colored, mix po siya ng greenish with green. Parang paggabi, parang kumukulay po siya ng gray. Yan, napakaganda, mga ka-jungle. Tapos, this is very lucky. Amulet din po siya for good fortune and good luck. So, ang sunod naman, ang bird nest fern. Siguro naman kilala nyo na ang bird nest fern, mga ka-jungle. Kasi nga, very common ang ganitong halaman. Tumutubo po siya sa puno, kahit saan, di ba? So, ang bird's nest fern, found in Japan, China, Korea, Taiwan, even the Philippines, very common po siya. Extremely big, so lumalaki ang ganitong halaman. So for decoration po ang ganitong halaman, pwede sa outdoor and indoor. Basta lamang po, wag nyo ilalagay sa mainitan. Kasi based on my experience, naglagay po kami ng aming bird's nest fern, nasunog talaga yung kanyang dahon. So it is amulet for good luck and good fortune din, mga ka-jungle. Ang top 10 natin ay ang ating staghorn fern. So familiar ba kayo sa staghorn fern? So itong halaman na ito is the most expensive fern in the universe or in the planet talaga. Sige, at sabihin na lang natin kasi nga mahirap siya hanapin, or sabihin na natin rare ang ganitong halaman kasi nga bawal siya ibenta. Endangered species ang ganitong staghorn. So, yung kanyang itsura, ano po siya? Flat shape, tapos para po siyang staghorn talaga. It's very nice, mga ka-jungle. Parang nakapilit, ano ba ito Tagalog pilit? Nakadikit. Parang nakadikit po siya sa mga puno, tapos basta ang ganda talaga. Nakita ko to, one of the biggest fern that I found, that I see in Ormoc City or Ormoc, Leyte. Oh my God, napakaganda yung staghorn fern ni Madam. So, maganda ito, most expensive, tapos swerte din po ito kapag meron kayo. Ilalagay ito sa mga puno, if ever meron kayong mga puno. Napansin nyo ba, mga ka-jungle, yung sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit yung tawag nun, amulet for good fortune and good luck. Kasi lahat ng mga fern, ayan po yung kanyang meaning, amulet for good luck and good fortune. So, napakaswerte kasi ng mga fern sa upcoming 2025, and it's very giving na plant. Itong mga halaman, mabilis lamang sila alagaan and then mabilis nila maparami. Kaya lang po, yung ibang mga fern ay very sensitive. Kagaya ko pag ilalagay sa mainitan, hindi nila kaya. Dapat pala, nandun pala sila sa ilalim ng mga puno, ilalim ng mga tawag nito, mga bato, something ganon. So marami yan sa Samar areas, sa mga Virgin Islands. Okay, mga ka-jungle, that is the 10 fern varieties na pinakita ko sa inyo, and I hope may natutunan kayo in today's video. Question ako, meron ba kayong mga collection na mga nabanggit ko kanina? I-comment nyo naman kasi nga swerte kayo sa upcoming 2025. So yun, maraming salamat sa panonood, and I will see you next episode because more plant, less stress.